The Boss Husband. Credit to the author. 206 hanggang 10. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang itim na lalaki na nagngangalang Punk ay lumakad na parang street dancer, ang kanyang bilis ay may ritmo dito. Sabi niya sa maluwag na boses, "Jason, akala ko babalak mong makipag-ayos sa mga Zen Icon Monkey na ito kay Judy lang. Mukhang kailangan mo pa ng tulong namin." Ang Amerikanong lalaki na nagngangalang Jason ay pinaglaruan ang machine gun ni Cannon sa kanyang mga kamay, at ngumunguya sa kanyang chewing gum. "Mapapagod iyan ang aking sinta Judy, hindi ko kayang hayaang mangyari iyon." Hindi naman natuwa ang blonde lady na si Judy. "Kalokohan lang ba ang alam nyo? Kung tutulong ka ay mabilis na gawin ito, ang nakakapasong panahon na ito ay pang-aabuso sa aking magandang balat. Tingnan mo itong retarded Zen Icon Monkey, naglabas talaga siya ng 2 baril. Hindi ba niya alam na walang silbi ang mga baril laban sa atin?" Ang isa pang itim na lalaki, si Andy, ay tumawa ng malakas. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa labi ni Jason. "Huwag kang magsalita ng ganyan, sa tingin ko regalo sa kanya." Naiinip na sinabi ni Cannon, "Ano ang daldal mo? Huwag ipagpalagay na hindi kami nakakaintindi ng Ingles, kayong mga baboy na Amerikano. Hindi lang ako mapakali na kausapin ka. Kung gusto mong kunin ang mga baril ko, halika." Pagkasabi niyon ay pinaputokan ni Cannon ng 2 putok si Jason na nagnakaw ng kanyang machine gun. Bagamat mahirap hulaan ang pinagdaanan ng bala, nagawa pa rin itong iwasan ni Jason sa pamamagitan lamang ng pagpihit ng kanyang katawan. Inihagis niya ang mabibigat na machine gun sa isang sulok at sinabing, "Gusto ko ang iyong mga handgun, masyadong mabigat ang baril na iyon." Habang nagsasalita si Jason, mabilis siyang gumalaw hanggang sa nasa likod niya si Cannon. Bago pa makapag-react si Cannon, ibinuka ni Jason ang kanyang mga palad. 2 invisible forces ang nagsimulang hilahin ang mga baril patungo kay Jason, hanggang sa puntong hindi na mahayla ang gatilyo. "Damn it!" sigaw ni Cannon. Wala siyang paraan para harapin ang malakas na puwersa ng pangakit, kaya wala siyang pagpipilian kundi pabayaan sila. Ang iba pang 4 na miyembro ng Blue Storm ay nakatayo lamang doon na nanunood na parang ito ay isang dula. Wala silang balak na makialam. Parang may naisip si Bigfoot. Tumalikod siya at sinugod ang blonde na ginang na si Judy, nagbabalak na ipagpatuloy ang kanilang laban. "Carlos, tulungan mo akong harangan ang tandang oso na ito." Naiinis na sabi ni Judy. Si Carlos na nagpakawala ng mga agos ng kuryente ay tila interesadong talunin si Bigfoot. "Kung ganoon, hindi mo siya dapat barilin hanggang mamatay, gusto ko siyang iprito sa kuryente. Hindi mo ba alam na ang plastic ay hindi makakapag-conduct ng kuryente?" Walang takot na hinarang ni Bigfoot ang mga sipa ni Carlos, ngunit ginamit lang niya ang mga plastic at leather parts para madikit sa sapatos ni Carlos. Walang paraan si Carlos na talunin si Bigfoot sa maikling panahon. Sa kabilang banda, hinawakan ni Jason ang 2 binagong handgun na bagong nakuha niya, at may kampante ng ngiti sa kanyang mukha. "Kung gayon, mayroon ka pa bang mga baril?" Isang malisyosong ngiti ang sumilay sa mukha ni Cannon. Biglang may lumabas na remote control na kasing laki ng thumb sa kanyang mga kamay, may nakalagay na pulang butones. Nagulat si Jason. Tila naiintindihan niya ang nangyayari, at ang kanyang mukha ay umitim. Nang malapit na niyang itapon ang mga baril sa kanyang kamay, napagtanto niya na ang isang bitek sa hawakan ng mga baril ay naglabas ng isang malakas na pandikit, na naging dahilan upang ang baril ay dumikit sa kanyang kamay. Hindi. Bago pa makapagsalita si Jason, pinindot na ni Cannon ang pulang butones na ikinagulat ng lahat. Boom boom! Agad na sumabog ang 2 baril na nasa kamay ni Jason, at nilamon ng matinding apoy ang mga braso ni Jason. Ang iba ay pinanood habang ang mga braso ni Jason ay hinaipan sa mga sunog na piraso at nakakalat sa sahig, habang ang iba pang bahagi ng Jason ay nasusunog. Nahulog siya sa lupa tulad ng isang bukol ng uling, at agad na nakatagpo ng kamatayan. Sa wakas ay nabigyan ng wake-up call ang mga miyembro ng Blue Storm. Napagtanto nila na minamaliit nila ang kanilang nakulong na kaaway.
Itinapon ni Cannon ang ginamit na remote control, at dumura, ang mga tunay na lalaki ay namamatay ng marangal, paano mo ipaliwanag ito sa Ingles? Hehe. Sa wakas ay naunawaan ng dalawang itim na lalaki, sina Punk at Andy ang katotohanan na kailangan nilang seryosong labanan. Nagkatinginan sila, at sabay-sabay na sumugod kay Cannon. Sunod-sunod na sipa si Bigfoot. Umaasa sa lakas ng mga sipa ni Carlos, umatras siya sa gilid ni Cannon, sa pagtatangkang tulungan si Cannon na harangin ang isa sa kanila. Gayunpaman, paanong si Carlos ay madaling humiwalay. Sa isang sigaw, muling binilisan ni Carlos, at ang kanyang windmill na sipa na may dalang kuryente ay nakatutok sa baywang ni Bigfoot. Hindi ito mablock ni Bigfoot, kaya kinailangan niyang tumabi para makaiwas, at iwan si Cannon para harapin ang dalawang lalaking maayos ang katawan. Sanay si Cannon sa pakikipaglaban kahit walang baril, ngunit mukhang walang intensyon sina Andy at Punk na labanan siya ng patas. Sa sandaling pumasok si Andy, naramdaman ni Cannon ang isang hindi kapani-paniwalang presyon, naramdaman niya na ang kanyang buong katawan ay pinipiga na parang nasa isang pressure cooker, at ang kanyang mga paggalaw ay napakabagal. Paano ito? Mamatay. Ang mabangis na suntok ni Andy ay dumapo sa tiyan ni Cannon, at si Cannon ay pinalipad na parang granada. Mag-ingat ka. Kaya niyang kontrolin ang kapal ng hangin sa paligid mo. Ang maraming mabilis na pag-atake ni Quadro naglalagay sa kanya sa isang mahusay na kalamangan laban sa Great Compassion, kaya sa wakas ay nagkaroon siya ng oras upang isaalang-alang ang iba. Nang makitang pinalipad si Cannon, agad siyang nagbabala. Ang kakayahang kontrolin ng kapaligiran ay hindi kapani-paniwala. Hindi lang nito binawasan ang density ng hangin sa paligid ng Cannon, ang konsentrasyon ng mga particle ay mas mababa din kaysa sa ibang mga lugar. Ginawa nito ang kapaligiran bilang pinakadakilang katulong ni Andy, ito ay tulad ng isang puwersa na nagdiin sa kanyang kaaway mula sa bawat direksyon. Sa tuwing gumagalaw si Cannon, parang nababalot siya ng yelo at sinusubukang kumawala. Natural, naging mahirap para sa kanya na mag-react sa anuman, at hindi man lang banggitin ang pag-atake. Bago pa makatayo si Cannon ay nasa tabi na niya si Punk. Hinawakan niya si Cannon sa kwelyo, at itinaas siya. Punk ay isang buong 2 metro ang taas. Bagamat maayos ang pagkakagawa ni Cannon, mas maliit pa rin ang hitsura niya kung ihahambing. Pinatay mo si Jason, kaya isa kang outstanding warrior. Gayunpaman, ang pinakamabuting resulta para sa isang namumukod tanging kaaway ay kamatayan. Bahala ka. Nagngangalit si Cannon, ang sitwasyong tulad nito ay kahihiyan sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamao, at inihampas ito sa mukha ni Punk. Pagkatapos, isa pang kakaibang kababalaghan ang nangyari. Nang ilang pulgada na lang ang layo ng kamao ni Cannon sa mukha ni Punk, bigla itong huminto, at hindi na makalayo pa. 206 hanggang 2. God damn it. Paano ito? Kinagat ni Cannon ang kanyang mga ngipin, at sinubukang suntukin muli si Punk, habang si Punk naman ay binigyan lang siya ng mapang-asar na panunuya. Kabaligtaran ako ni Andy, kaya kung magpakapal agad ng densidad ng hangin. Ngumisi si Punk. Pagkatapos ay inihampas niya si Cannon patungo sa isang haligi. Bang! Hinampis ni Cannon ang kolum sa kanyang mga buto na gumagawa ng mga creaking sound. Napabuga siya ng dugo dahil sa malakas na impact. Tapusin mo sila dali. Naiinip na si Judy. Hindi naman talaga siya ikinalungkot ng pagkamatay ni Jason. Itinutok niya ang kanyang pilak na 3 baril kay Cannon na nakasubsob sa lupa at nagbubuga ng dugo, na nagbabalak na ihatid ang pangwakas na suntok. Huwag kang maglakas loob. Sigaw ni Bigfoot habang sinusubukan niyang itapon si Carlos, at inihampas ng wind kick ang dibdib ni Judy. Ginamit niya ang lahat ng true chi na mayroon siya, at ang wind kick ay nagdala ng napakalaking puwersa. Boom! Parang tunog ng metal na nagbabanggaan. Nang ang wind kick ay umabot ng 1 metro bago si Judy, naharang ito ng isang invisible na kalasag, at nang makarating ito sa katawan ni Judy, ito ay isang malamig na simoy ng hangin. Fool, sa tingin mo ba ganoon kadaling masira ang anti-particle shield ko? Tumingin si Judy kay Bigfoot na may nakakapang-akit ng ngiti habang hinihilan niya ang gatilyo. 3 bala ang sabay-sabay na binaril mula sa pilak na pistola, na lumikha ng nakasisilaw na mga spark at isang tunog na kahawig ng isang pagsabog.
Tila sesubog ang katawan ni Kanan sa isang iglap ng mga bala, ngunit sa sandaling malapit ng tamaan si Kanan, hinaila siya ng isang figurang berde. Ang mga bala ay tumama sa mga brick ng templo na lumilikha ng napakatalino na mga spark. Abas! Nagulat si Bigfoot nang makitang dinala na ni Abbas Morgana si Kanan sa likod niya, habang ang Tsunami, Leaf, at ang disipulo ni Abbas Morgana na si Lucille ay dumating na lahat. Naku, bakit ka nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan, kapatid na Kanan? Si Justin ay lumitaw mula sa likuran ng iba. May hawak siyang sigarilyo, at tumingin kay Kanan ng may pag-aalala. Sumunod, tiningnan niya ang magulong labanan na nagaganap, at tumawa, tulad ng sinabi ko, hindi maaasahan ang iyong katalinuhan. Malinaw na 4. Naku, mukhang kasama na yung overcooked na bagay doon, halatang may 5 Blue Storm Esper na sumalakay, at dumating na silang lahat. Ang Tsunami at Leaf ay parehong naglabas ng kanilang mga baril, habang sina Abbas Morgana at Lucille ay hinugot ang kanilang mga espada. Tumingin sila sa 4 na ahente ng Blue Storm na may seryosong ekspresyon. Huwag kang magsalita ng basura, lumaban ka dali. Mukhang masama ang pakiramdam ni Abbas Morgana. Itinaas niya ang kanyang espada, at itinutok ito kay Judy, na papatay na sana kay Kanan kanina. Itinaas ni Judy ang kanyang kamay para itayo ang kanyang anti-particle shield. Balak niyang umatras ng ilang hakbang bago lumaban, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang hiniwa ito ni Abbas Morgana na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Paano ito posible? Bulalas ni Judy. Agad siyang tumakas, at gumawa ng magkasunod na putok gamit ang kanyang 3 baril habang tumatakbo. Gayunpaman, wala ni isa man sa mga bala ang nakatama kay Abbas Morgana na nang ibabaw sa Qinggang. Sa tingin mo ba ang mahinang kasanayang tulad niyan ay humaharang sa ating Shushan Sword Chi? Nang makita si Judy na nalilito, hindi na hinayaan ni Carlos ang kanyang sarili na patuloy na mapasabak sa Bigfoot. Gumalaw siya ng isang lightning kick upang pilitin si Abbas Morgana na palayo saglit, na nagbigay kay Judy ng pagkakataon na gumawa ng ilang espasyo sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi nakayanan ni Carlos ang ganoong karaming pag-atake mula kay Abbas Morgana dahil sa kanyang hindi mapagkunwari na Willow Leaf Sword. Ginawa ito gamit ang itim na bakal noong sinaunang panahon, at sa pamamagitan ng pagpapares nito sa Shushan Sword Chi, lumilitaw ang mga bitek sa metal na bote ng labanan ni Carlos sa ilang pagpindot lang. Oh, shit! Nagmamadaling pumunta sina Carlos at Judy sa tabi ni na Punk at Andy, at naggrupo ang 4. Sa kabilang banda, ang Broken Blade at Quadro ay kumawala mula sa kanilang mga kalaban, ang Great Compassion at Great Treasure, at umatras sa panig ni Abbas Morgana. Nakipaglaban na ang Sky Dragon sa Great Vehicle at Great Wisdom hanggang sa puntong halos hindi na sila kumapit. Ang kanyang Dragon Claw ay nagbigay ng madilim na gininto ang liwanag, habang ang mahakas Shape Fist ng 2 Dharma Raja ay hindi ganap na maharangan ang buong lakas ng pag-atake ng Sky Dragon. Napaungol sila at natangay, bumagsak sa harap ng rebulto ng Buddha at sa tabi ng High Lama Daniel. Ang pagkamatay ni Jason ng Blue Storm sa pamamagitan ng pagsabog at ang swordplay ni Abbas Morgana ay ganap na nagpabago sa daloy ng labanan. Si Justin ay nakaupong mag-isa sa pintuan ng templo. Si Lucille na naghugat ng kanyang espada ngunit hindi pa nagsimulang lumaban ay nagtanong sa kanya, bakit hindi ka umahan para makipaglaban? Napakabagsik ng amo mo, natatakot ako. Sabi ni Justin habang nakangisi. Si Lucille ay hindi naniwala sa kanya, at ngumuso, coward. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumakbo siya sa tabi ng kanyang amo. Nang marinig ang sinabi ni Justin, si Abbas Morgana ay tumingin sa kanya ng may paghamak, pagkatapos ay tumingin sa kanyang paboritong disipulo at sinabing, hindi natin kailangang pakialaman ang walang pusong duwag na iyon. Lucille, haharapin ko ang 2 itim na demonyong iyon, habang ikaw ay haharap sa babaeng iyon na basta-basta lang marunong bumaril. Gamitin ang Shushan Swordplay na itinuro ko sa iyo para putulin siya. Broken Blade, Bigfoot, Quadro, kayong 3 ay kailangan lang makipagsanib puwersa sa Sky Dragon para harapin si Daniel at ang 2 natitirang Dharma Rajas. Roger! Sabay-sabay nilang sigaw. Maghintay! Bigla silang pinigilan ni Broken Blade na nasa tabi ni Morgana. Sa isang seryosong ekspresyon ay sinabi niya, Abbas, hindi iyon angkop. At bakit naman?
Sabi ni Abbas Morgana na nakakunot ang noo. Tumingin si Broken Blade sa kalaban, pagkatapos ay lumapit kay Morgana at bumulong, naniniwala ako na hindi na tayo maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban. Bakit? Ang nag-aalinlangang ekspresyon ng mukha ni Abbas Morgana ay agad na napalitan ng sakit. Puno ng galit ang mga mata niya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Broken Blade. Tumawa ng malakas si Broken Blade at mabilis umiwas. Bago pa masabi ng sinuman kung ano ang kanyang balak, nasa tabi na siya ni Blue Storm, at nagsuot ng mapaglarong ngiti tulad ng iba pang apat na ahente ng Blue Storm. Natigilan ang lahat nang mapansin nila na sa gilid ni Abbas Morgana, may isang maliit na punyal na nakaimbed sa kanyang katawan. Nabahira ng sariwang dugo ang kanyang berdeng damit, at ang mga mantsa ay nangangitim na. 207. Sila ang nang ibabaw, ngunit biglang umikot ang sitwasyon na ikinatulala ng lahat. Guru! Napasigaw si Lucille sa alarma. Ay nalalayan niya ang katawan ni Abbas Morgana na malapit ng mahulog, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ibinagsak ng batang madre ang kanyang espada at niyakap ang kanyang amo na may kalungkutan. Parang hindi siya makapaniwala sa nangyari bigla. Ang mukha ni Abbas Morgana ay namumutla dahil sa pagkawala ng dugo, at ang kanyang ekspresyon ay may sakit. Bumulong siya, Lucille, magiging okay lang ako sa ngayon. May lason sa punyal na kaya kong pigilan sa ngayon. Dapat kang sumali sa iba upang harapin ang kaaway at ang walang hiyang taksil na iyon. Master, okay ka lang ba? Ako, papagalingin kita, ang mga table tasks para sa pagpapagaling ng lason ay nasa tent na lahat. Sabi ni Lucille habang humihikbi. Makinig ka sa akin, Lucille. Kunin mo ang iyong espada, huwag mo akong bigan. Napatikip ng ngipin si Morgana. Duguan ang mga mata niya. Gayunpaman, si Lucille ay bata pa at walang karanasan. Hindi pa niya nakitang masaktan ang kanyang amo na lagi niyang kasama. Ngayong bumagsak na si Abbas Morgana, paano siya nasa mood makipaglaban? Lahat ng nasa gilid nila ay napatin kay Broken Blade na nasa gilid ni Blue Storm. Broken Blade? Bastard ka, dinala mo talaga ang sarili mo para ipagkanulo ang sarili mong bansa. Nagmura ang kabataang si Quadro. Labis kaming nagtiwala sa iyo, ngunit isa ka talagang taksil. Tsunami, Leaf at ang iba pa ay tumingin kay Broken Blade nang hindi makapaniwala. Tuwang-tuwa sa sarili, nagsalita si Broken Blade sa matatas na Ingles, una sa lahat, ang katotohanan na kayong mga lalaki ay nalinlang at nagtiwala sa akin ay nagpapatunay na kayo ay mas mababa sa akin. Pangalawa, naging bahagi ako ng Blue Storm ng USA sa buong panahon. Bagamat ipinanganak ako sa lupang ito, ang aking katapatan ay palaging kasama ng US. Nagagawa nilang bigyan ako at ang aking pamilya ng mas magandang kalagayan sa pamumuhay. Tanging mga hanggal at walang kakayahan ng mga tao lamang ang magtatrabaho para sa ignorante at atrasadong bansang ito. You guys can hate me, pero para sa akin, iyon lang ang mga emosyon ng mga nakakaawang nilalang na hindi ko pinapansin. Well said, Broken Blade. Ang punong tanggapan ay labis na nasisiyahan sa iyong plano. Puri ni Judy. Napangiti ng masama si Carlos, mukhang hindi na magtatagal ang matandang hag na iyon. Broken Blade, pinili mo ang isang kamangha-manghang oras para ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Nahihiyang ngumiti si Broken Blade sa kanila, salamat. Ang pagkuha ng tiwala ng punong tanggapan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Habang sinasabi niya iyon, pinunit ng Broken Blade ang pulang bandila ng bansa at ang simbolo ng Dragon Group at basta-basta itong itinapon, pagkatapos ay nagsuot siya ng brooch na may simbolo ng mga bituin at guhitan. Ang pagkilos na ito ay nagpagalit sa lahat ng miyembro ng Yellow Flame Iron Brigade. Worryin ko siya gamit ang aking mga kamay. Mahigpit na ikinuyom ni Sky Dragon ang kanyang mga kamao, at tila gumagalaw ang kanyang buhok kahit walang hangin. Ang kanyang mga mata ay parang isang mabangis na tigre habang tinatitigan ang Broken Blade, bagaman ako, ang Old Dragon ay maaaring mayabang, hindi ako kailanman lumalabag sa anumang mga patakaran ng aming mga koponan, at hindi kailanman sumasalungat sa mga utos ng aming organisasyon. Iyon ay dahil alam ko ang prinsipyo ng pagiging tapat at paglilingkod sa bayan. Scum like you are not even fit to shine my shoes. Sky Dragon, huwag magmadali.
Si Abbas Morgana ay labis na nasaktan, habang binitawan ni Miss Lucille ang kanyang espada. Kung ikaw lang, Quadro, at ako ay makakalaban, wala tayong pagkakataong manalo kahit na ang Tsunami at Leaf ay humawak ng isang tao ng magkasama. Sabi ni Bigfoot sa malalim na boses. Damn it! Paano ang Night Wolf? Umungol si Sky Dragon. Tumawa ng malakas si Broken Blade, Night Wolf. Hindi mo pa rin maintindihan. Inayos ko ang Night Wolf na maghintay sa tuktok ng bangin upang hindi siya makasali, dahilan upang kayo ay kulang ng isang pares ng pagtulong. Ang Night Wolf ay isang sniper na sumusunod sa mga utos sa liham. Kung hindi ko siya utusan, hindi siya aalis sa kanyang posisyon kahit masunog ang Coiling Dragon Temple. Ang piraso ng impormasyong ito ay parang nagdaragdag ng langis apoy sa kanilang mga damdamin. Sa sandaling ito ay biglang tumayo ang High Lama Daniel na hindi gumagalaw sa buong oras na ito. Sinulyapan niya ang lahat ng miyembro ng Yellow Flame Iron Brigade gamit ang kanyang maningning na mga mata, pagkatapos ay sinabing, sige, napagdesisyonan na ang mananalo. Mahal na mga Ginoo at ginang, hindi mo kailangang magpatuloy na lumaban. Ipapadala ko kayong lahat sa maligayang Western Paradise para makilala si Buddha. Blay. Ang isang magnanakaw na monghe na tulad mo ay maaaring maging link sa Buddha. Naiinis na sabi ni Sky Dragon. Pinagdikit ni High Lama Daniel ang kanyang mga palad at sinabing, Sir Sky Dragon, lahat ng ginagawa ko ay para umunlad ang Budismo. Ang puwersahang pakikialam mo at ng iyong mga kaibigan ay nakasira sa aking layunin na ipalaganap ang Budismo sa lahat ng nabubuhay na bagay, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ay ugoy ang aking talim ng Budismo. Si Saityagarba Bodhisattva ay naninirahan sa impyerno upang maghatid ng masasamang espiritu. Bagamat ako, si Daniel ay mas mababa sa Saityagarba Bodhisattva, tiyak na ipakalat ko ang Vajrayana Buddhism sa ibayong dagat habang ako ay nabubuhay. Kung may magtangkang manghimasok, hindi ako magpapakita ng awa. Kalokohan lang yan. Hindi na kinaya ni Sky Dragon. Tumapak siya ng malakas sa lupa, na naging sanhi ng paglubog ng bahaging iyon, habang ang kanyang Dragon Claw ay parang gintong liwanag habang sumusugod siya kay Daniel. Si Daniel ay mukhang matanda, ngunit ang kanyang katawan ay hindi kapani-pani walang maliksi. Patagilid ang kanyang katawan, nag-pose din siya para sa Dragon Claw, at nagbanggaan ang dalawang Dragon Claw. 207 hanggang 2. Hindi lang si Shaolin ang nagmana ng mga turo ng Bodhidharma. Bilang isang kasanayang lumipas sa loob ng 1,000 taon, ang aking Western Dragon Claw ay naperpekto na, at maaaring hindi nangangahulugang mas mababa sa iyong Shaolin Dragon Claw, Sir Sky Dragon. Habang nagsasalita si High Lama Daniel, nakipagpalitan siya ng 12 ng mga galaw sa Sky Dragon. Kahit na ang Sky Dragon ay may malakas na panloob na enerhiya mula sa Mero Cleansing Scripture, walang paraan na maaari itong maging tugma sa mga dekada ng paglilinang. Ang Dragon Claw ni Daniel ay nagmalabis, at pinigilan ang Sky Dragon. Napaatras ng ilang hakbang si Sky Dragon. Bigla siyang nakaramdam ng kirot mula sa kanyang dibdib, pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkahilo, na nagpasuka sa kanya. Feeling cold all over, naiintindihan niya ang nangyari. Sumigaw si Sky Dragon, magnanakaw na monghe, nilason mo ako. Sa sandaling sinabi ni Sky Dragon, nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng pagduduwal ang Bigfoot at Quadro ng Dragon Group. Laking gulat nila nang mapagtanto nilang nalason din sila. Ang High Lama na si Daniel at ang natitirang dalawang Dharma Rahas, Great Compassion at Great Treasure ay pinagdikit ang kanilang mga palad. Ipinaliwanag ng High Lama Daniel, Amataba, kayong mga sir ay may malakas na panloob na enerhiya. Ang Jimson with Insenso na ito ay angkop para sa iyo na malakas sa martial arts. Ang lason sa insenso ay maaaring hindi nag-react ng ganoon kabilis kung hindi kayo gumamit ng napakaraming true chi ng sunod-sunod sa napakaikling panahon. Sa paliwanag ni High Lama Daniel, naunawaan na ngayon ng lahat. Ang insenso na inilagay sa ilalim ng Buddha statue ay isang bitag sa simula pa lang sila ay tumuntong sa templo. Matiim na pinandilatan ni Bigfoot si Broken Blade na tila hindi nasaktan. Broken Blade, isa na naman itong tukana mo. Tama, nauna akong uminom ng antidote, kaya hindi ako apektado. Si Broken Blade ay buong pagmamalaki ng umiti, bagaman ang lason sa insenso na ito ay hindi nakamamatay, ang lakas nito ay sa katotohanang hindi ito matukoy.
Ito ay simple at epektibo, hindi ko kailangang lasunin kayo hanggang sa mamatay, kailangan ko lang gawin kayong hindi na makapagpatuloy sa paggamit ng True Chi. Dahil dyan, wala kayong pinagkaiba sa isang karaniwang sundalo ng espesyal na puwersa. Sa isang iglap, sina Sky Dragon, Quadro, at Bigfoot na tanging malapit na miyembro ng labanan ang natitira ay ginawang hindi na kayang lumaban. May hawak na baril si Leaf at Tsunami, ngunit alam nilang hindi sila katugma ng sinuman sa mga naroroon na kaaway. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging pag-asa nila ay ang taong nakaupo sa pintuan, na humihit-hit ng sigarilyo habang tinitingnan ang tanawin. Mahigpit na hinawakan ni Lucille si Abs Morgana. Napahikbi siya, dahil hindi niya alam ang gagawin. Nang mapansin niya ang Leaf at Tsunami na balisang tumingin sa pintuan ay naalala niya na tila may isang napakalakas na tao na hindi gumagawa ng ingay. Hoy! Duwag! Lalaki ka pa ba? Nandito ka lang ba para manood? Nag-lecture si Lucille nang walang pagpipigil. Parehong mapait ang Leaf at Tsunami nang marinig nila ang boses ni Lucille kung ano ang kanilang nararamdaman sa loob. Gusto talaga nilang lumapit si Justine at tulong sa halip na hindi gumagalaw na umupo doon, ngunit wala silang balak gawin iyon. Ang pagkakanulo ni Broken Blade ay nagpaunawa sa kanila ng napakalinaw na ang buong plano ay isang bitag lamang na inilatag ni Broken Blade. Sa pagkakaroon ng tiwala ni Justine at pananakit sa mga taong mahalaga sa kanya na pilitin siya para tulungan sila ni Justine, lahat sila ay naging kasabwat ng Broken Blade. Bagamat hindi nila alam kung bakit ginawa ito ni Broken Blade, alam nilang tiyak na hindi para sa kanya ang pakikitungo kay Blue Storm. Sa katunayan, maswerte sila na hindi itinulak si Justine para patayin sila. Hindi sila cold-blooded o walang puso, kaya naramdaman nila na binaygo nila si Justine. Sa puntong tulad nito, kahit na pinili ni Justine na walang gawin at umalis, hindi sila maaaring magreklamo. Inaasahan pa nila na walang masamang mangyayari kay Justine. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagtitiwala sa Broken Blade at pagkahulog sa bitag na ito. Nasa kalahati pa lang si Justine sa sigarilyo. Nang marinig ang pag-iyak ni Lucille, pinagdikit niya ang kanyang mga labi, itinapon ang sigarilyo, at tinapakan ito bago tumayo. Ngumisi si Broken Blade, Pluto, ipapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Malinaw na dinala kita dito ngayon para sa iba pang mga kadahilanan. Kung ayaw mong maging gulay ng tao ang babae at biyenan mo, hintayin mo kaming tapusin ang mga baliw na ito at mamaya na tayo mag-usap. 208. Ang hindi inaasahang reaksyon ni Justine sa paghiling na tumawag sa telepono ay nabigla sa lahat ng naruroon. Anong kalokohan ang gusto gawin ng lalaking ito? Walang silbi kahit inabisuhan niya ang hukbo, kaya huwag mo nang isaalang-alang ang pulis. Ang isa ay kailangan lamang tumakbo ng humigit kumulang 15 minuto upang makatawid sa hangganan ng bansa. Ano man ang kanyang kahilingan para sa tulong, ito ay sa malayong tubig na hindi darating upang matigil ang apoy. Siya si Pluto. Tanong ni Judy kay Broken Blade. Pinalaki niya si Justine, at tila hindi sigurado. Tumango si Broken Blade at sinabing, nakumpirma ko na, siya nga si Pluto. Gayunpaman, tinawag siyang Justine mula nang bumalik siya sa Zenica. Paano magiging ganito ang hitsura ng isa sa 12 Diyos ng Olympus? Hindi naman siya mukhang espesyal. Hindi makapaniwalang nagsalita si Andy. Hey, I asked you to resume the signal, what are you chatters on? Ngumisi si Justine, naiinip na siya. Pinandilatan siya ni Broken Blade, Pluto, mas mabuting magpakita ka ng mas magalang na tono, maliban na lang kung gusto mong maging gulay ng tao ang babae mo. Walang pakialam na ngumiti si Justine, maaari nating pag-usapan ang lahat ng iyon pagkatapos ng aking tawag sa telepono. Sige. Dahil gusto mong tumawag, papayagan kita. Si Pong kay lubos na nakaka-relax habang hinailan niya ang kanyang manggas upang ipakita ang kanyang malaking relo. Mayroong iba't ibang mga pindutan sa relo, at pagkatapos na pinindot ni Pong ang ilan sa mga ito, sinabi niya, inalis ko na ang electromagnetic interference sa lugar na ito. Maaari kang tumawag sa kung sino ang gusto mo, masyado akong curious kung ano ang maaaring magbago nito. Salamat. Dahan daw ang nag-dial si Justine ng numero, at inilagay ito sa speaker. Isang beses tumunog ang telepono, at agad itong kinuha.
Justin. Ikaw ba yan, nasaan ka, ayos ka lang ba, kailan ka babalik? Tila boses ito ng isang babae. Puno ito ng pagkabalisa, at maraming tanong ang agad na ibinato. Nang marinig ang boses na ito, agad na nagbago ang ekspresyon ng Leaf at Broken Blade. Si Broken Blade ay nag-react na may gulat at pagdududa, habang si Leaf ay nag-react na may sorpresa at saya, may mga luha sa kanyang mga mata. Munting Chen, magpahinga ka. Medyo malayo ako sa iyo ngayon, ngunit sa tingin ko ang usaping ito ay dapat maayos ng mabilis. Ang kailangan mong gawin ay kumain ng maayos, matulog ng maayos, at maghintay sa aking pagbabalik. Chen or Thalia. Ang tumanggap ng tawag ay si Thalia. Sa pagkumpirma na si Justin ay ayos lang, kuminahon si Thalia at sumang-ayon, kung ganoon, manatili kang ligtas, hihintayin namin ni nanay na bumalik ka. Nagpapanik din siya, kailangan kong ipaalam sa kanya na ayos ka lang. Haha, sabihin mo sa biyenan na huwag mag-alala, ibabalik ko sa kanya ang karne ng yak. Mapaglarong nagsalita si Justin na parang walang tao sa paligid niya. Nakakainis na lalaki, laging nagbibiro. I'm hung up, umuwi ka ng maaga. Sa sinabi nito, ibinaba ni Thalia ang tawag. Sa pagkumpirma na si Thalia nga iyon, namutla ang mukha ni Broken Blade. Nalungkot siya sa katotohanang hindi niya naiintindihan ang nangyayari, siya, paano siya nagising. Nang makita ang ekspresyon ni Broken Blade, natarante si Judy at ang iba pang miyembro ng Blue Storm. Tanong ni Judy, Broken Blade, anong nangyayari sa iyo? Sino ang babaeng iyon? Sumimangot si Broken Blade, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tanungin si Hailama Daniel, buhay na Buddha Daniel, mali ba ang ibinigay mo sa akin na gamot? Iyon ay ganap na imposible. Mukhang hindi rin maintindihan ni Hailama Daniel, kung ang babaeng iyon ang kumuha ng lason, mawawalan siya ng malay, at mahihirapan siyang magising muli pagkatapos ng 10 araw na walang panlunas. Sa pagkakaalam ko, halos walang sino man sa mundong ito ang makakapagpagaling sa lason na iyon. Napuno rin ng pagdududa si Leaf at ang iba pa. Alam nila na ang pinakamalaking dahilan kung bakit sumama sa kanila si Justin ay dahil nalason si Thalia at ang kanyang ina at kailangan niya ng antidote. Gayunpaman, ngayong nabunyag na si Thalia ay ligtas at maayos, bakit inilagay ni Justin ang kanyang sarili sa lahat ng iyon? Nararamdaman mo ba na ang lahat ay hindi tulad ng iniisip mo? Ibinalik ni Justin ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, at matamlay na ngumiti sa Broken Blade, sa tingin mo ba ay kailangan ko pang panatilihin ang paggalang sa iyo? Napalunok ng laway si Broken Blade, at umalma. Kinumpirma niya na ang kanyang panig ay may absolute numerical advantage, habang halos si Justin lang ang makakalaban sa kabilang panig. Kaya, hindi siya masyadong natakot, Pluto, kahit ayos lang ang babae mo, huwag mo bang isipin na maaari kang humiwalay sa aming 8? Broken Blade, nawala na ba ang epekto ng bargaining chip na ginamit mo para pananakot sa kanya? Tila naintindihan ni Judy kung ano ang nangyayari, at nagtanong. Tumango si Broken Blade, pero paano kung nawala ang bisa nito? Ngayong napagdesisyonan na ang nanalo, hindi na niya mababago ng mag-isa. Tama ka. Plano namin siyang labanan sa simula pa lang. Ngayong 8 na laban sa isa, wala nang hindi nararapat dito. Sabi ni Punk. Hindi napigilan ni Justin na magtanong ng nakangiti, sa kabila ng narinig mong mga sinasabi mo, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ako hinihila sa ganito. Hindi mo kailangang magkunwaring kamangmangan. Ang katotohanan ay mas alam mo kaysa sa sino man kung ano ang gusto namin. Sabi ni Broken Blade sabay evil smile. Sa tingin ko mas mabuti kung sasabihin mo sa akin. Umiling si Justin at sinabi. Bato ng Diyos, gusto namin ang bato ng Diyos. Sigaw ni Broken Blade. Nang banggitin ang bato ng Diyos, ang mga mata ng mga miyembro ng Blue Storms at maging ang Hailama Daniel ay nagtanim ng matinding pagnanasa. Ang paraan ng pagtingin nila kay Justin ay naging puno ng kasakiman.
Ang mga nasa panig ng Yellow Flame Iron Brigade ay tumingin kay Justin na may pagtataka. Mukhang alam din nila ang ilang impormasyon tungkol sa bato ng Diyos, ngunit hindi nila alam na ang bato ng Diyos ay nasa mga kamay ni Justin. Sa galit, napakamot ng ulo si Justin, bakit patuloy mong iniisip na ang bato ng Diyos ay kasama ko tulad ng mga Jap na iyon? Bagaman walang balita tungkol sa bato ng Diyos pagkatapos na wasakin ang lumang Zero maraming taon na ang nakalilipas, ang sinumang nagsaliksik sa pangyayaring iyon ay madaling maisip na nasa iyong mga kamay ito. Ikaw lang din ang nakakaunawa sa bato ng Diyos na makakaalam kung paano ito iingatan. Sabi ni Broken Blade. Ngumiti ng masama si Carlos. Broken Blade, hindi ko inaasahan na binalak mong ibalik ang bato ng Diyos sa US kasama ang rebulto ng Buddha. Mukhang sinusubukan mong makakuha ng higit pang mga tagumpay bago ka umalis sa Zenica. Ito ay upang kumatawan sa aking kakayahan at katapatan sa Blue Storm. Napangiti si Broken Blade. 208 hanggang 2, hindi ako tao. Hindi ko maitatanggi na lalo kitang pinahahalagahan, Broken Blade. Napangiwi si Judy. Pluto, 8 versus 1, wala kang tsansa na manalo. Ipinapayo ko sa iyo na ibigay ang bato ng Diyos, kung wala ito sa iyo ngayon, mayroon kaming ganap na sapat na oras upang tulungan kang makuha ito, saan man ito naruroon. Tinapik ni Justin ang mga bulsa ng kanyang jacket, at naglabas ng isang maliit na bote ng tableta. Lumapit siya kay Leaf at sinabing, hawakan mo ito para sa akin, gusto kong kainin ito mamaya. Ano ito? Huwag ka nang magtanong, hawakan mo lang ng maayos. Nag-aalala lang ako na baka masira ito nang hindi sinasadya. Idinikit ni Justin ang bote ng pil sa mga kamay ni Leaf, pagkatapos ay naglakad papunta sa harapan ng High Lama Daniel at ng iba pang miyembro ng Blue Storm at sinabing, may isang bagay na gusto kong sabihin kay Broken Blade simula pa kagabi, ngunit pinigilan ko ito dahil napakaraming bagay na hindi ko maintindihan. Gayunpaman, maaari kong sabihin sa iyo ngayon. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Broken Blade ang lamig sa kanyang likod. Titig na titig siya kay Justin, at may pag-aalinlangan na nagtanong, ano iyon? Ako, ayaw ko sa pagiging, pinagbantaan, ang pinaka. Sa sandaling sinabi niya iyon, gumalaw ang katawan ni Justin na parang kidlat, na nag-iiwan ng after image. Umalis na siya sa kinatatayuan niya at sumugod patungo sa Broken Blade. Nakabantay na si Broken Blade, ngunit nagulat pa rin siya sa nakakatakot na bilis na hindi niya mabasa. Pinipilit ang sarili na makita ang mga galaw ni Justin, nakita niyang may kamay na humawak sa kanyang leeg. Huwag mo akong maliitin. Itinaas ni Broken Blade ang magkabilang braso niya na may intensyong harangin ang pag-atake ni Justin, ngunit hindi niya inaasahan na kapag nadikit ang mga braso niya sa kamay ni Justin, ang mga buto sa loob nito ay madaling nabali na parang itlog. Hooray! Malungkot na tumili si Broken Blade. Ang kanyang magkabilang braso ay nabali sa halos 70 degree, habang ang braso ni Justin ay nakahawak sa kanyang leeg kaagad pagkatapos. Lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may pagtataka dahil hindi sila nakapag-react sa oras. Ang unang bagay na naisip ng 4 na miyembro ng Blue Storm na gawin ay hindi upang tulungan ang Broken Blade, at sa halip ay hindi malay na umatras ng ilang hakbang. Kinakabahan silang tumingin kay Justin. Inangat ni Justin ang Broken Blade mula sa lupa gamit ang braso, at ang Broken Blade ay hindi makahinga ng maayos. Namula ang mukha ni Broken Blade, ang sakit ng kanyang mga brasong nabasag ay nagdulot na sa kanya ng hindi kapani-paniwalang sakit. Gusto man niyang himetean, madyay gising na lang siya sa sakit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Nakayuko ang kanyang ulo, sinabi ni Justin na may matamlay na ngiti, naghihinala ako kung ang buong planong ito ay ikaw lang ang kumikilos sa sarili mong inisyatiba mula nang gumamit ka ng lason para pilitin akong tumulong. Ito ay dahil alam ng mga pinuno ng Yellow Flame Iron Brigade na pinakaayaw kong pinagbantaan, na matatawag na aking pinakamalaking pet peeve. Higit pa rito, hindi rin sila gagawa ng ganoong pagpapalagay sa aking mga kakayahan tulad ng ginawa mo. Dati, sinadya kong hayaan kang takutin ako dahil gusto kong kumpirmahin na ang lahat ng ito ay plano mo lang, at hindi sinusubukan ng Yellow Flame Iron Brigade na makipagdigma sa akin.
Susunod, tinanong ko ang iyong mga miyembro, at nalaman ko na ang mga komunikasyon sa punong tanggapan ay ginagawa lamang sa pamamagitan mo. Ang lahat ng intel, kabilang ang bilang ng mga taong ipinadala ng Blue Storm ay kumpiyansa mong idineklara. Paano ka makakatanggap ng intel tungkol sa isang bagay na hindi man lang matukoy? Ang lahat ng ito ay mga butas. Para sa isang mahalagang misyon, paanong ikaw lang ang tanging gumagawa ng desisyon? Ngayon, maliwanag na tama ang hula ko. Ang mga pinuno ng Yellow Flame Iron Brigade ay hindi gaanong hanggal na gumamit ng gayong mga taktika laban sa akin. Anyway, pagdating sa pag-alis sa isang mapanlinlang na peste para sa Yellow Flame Iron Brigade, napakasaya kong tumulong. Nagsimulang higpitin ni Justine ang kanyang pagkakahawak, na naging dahilan upang lumikha ang lalamunan ni Broken Blade ng mga ingay na parang mga gear na nagkikiskisan sa isa't isa. Nagsimulang lumuwa ang kanyang mga mata, at naging dugo. Bukod sa pagsasabi sa iyo na ayaw kong pinagbantaan, gusto ko ring malaman mo na masyado kang nakakainis, matagal na kitang gustong mamatay. Bitek. Sa tunog ng pagkabali ng kanyang leeg, tumagilid ang ulo ni Broken Blade, at siya ay patay na. Mula simula hanggang wakas, walang nang-ahas na makialam kay Justine. Ang Justine ng sandaling ito ay ngumiti na parang walang nangyari, ngunit nang makita nila ang imaheng ito, naging mahirap para sa kanila na gumalaw. Si Lucille na inaalalayan ang walang malay na abos na si Morgana ay pinanood ang lahat ng ito at hindi napigil ang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay binuksan niya ang isang maliit na bitek, at nakita niya si Justine na casual na itinapon ang bangkay ni Broken Blade palabas ng templo. Dama po ang kanyang katawan sa harap mismo ng masakit na nasaktang kanan. Mas naging masayahin ang mga ekspresyon ng mga nasa panig ng Yellow Flame Iron Brigade. Nakahinga rin ng maluwag si Sky Dragon. Ang pagkamatay ni Broken Blade ay nagpaginhawa sa kanila, at ang paraan ng pagtingin nila kay Justine ngayon ay naglalaman ng pagpipitagan. Ang taong ito ay nag-isip ng napakaraming bagay mula pa sa simula, at hindi nagpahayag ng anumang bakas nito. Sa isang paraan, mas nakakatakot siya kaysa sa Broken Blade na may sensinang nagplano ng lahat. Lumingon si Justine at ngumiti sa kanila, huwag mo akong tignan ng ganito. Kayo ay nasa posisyon para dayain, kaya maliwanag na kayo ay dayain. Gayunpaman, ako ay isang taong pinanghahawakan ng aking mga sama ng loob. Bagamat hindi mo namamalayan na naging kasabwat ni Broken Blade, gusto ko pa ring hayaan kayong magdosa ng kaunti para gumaan ang pakiramdam ko. Tignan mo na lang, si Abos Morgana na gumagawa ng pinakakagulo para sa akin ang pinakanasaktan, hehe. Pero huwag kang mag-alala, hindi kayo mamamatay, ang karapat-dapat lang ay si Broken Blade. Mapait na ngumiti si Sky Dragon at ang iba pa. Kaya naman nanatili siyang nakaupo sa may pintuan at nakatingin lang, sinadya niyang masaktan sila. Sige, kayo na. Bumalik sa Hailama Daniel, nagsalita si Justine na may malademonyong ngiti, hoy monghe, ilabas mo ang rebulto ng Buddha at masunurin kang makulong. Nakakatamad magstay sa isang talampas araw-araw, walang mga Buddhist na madre o Taoist na madre na makikita doon. Kung uupo ka sa isang simpleng kulungan, maaaring mas masaya ka, dahil maraming tao ang nagpapanggap na mga madre ngayon. Daniel, huwag mong ibigay ang estatwa ng Buddha. Mag-isa lang siya, habang 7 kami, baka nadulas si Broken Blade at namatay, pero paano maihahambing ang kapangyarihan niya sa atin? Magsanib puwerta tayo, hindi na kailangang matakot sa kanya. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makuha ang bato ng Diyos, hindi natin dapat hayaang mawala ito sa ating mga daliri. Sigaw ni Carlos. Nagsalubong ang mapuputing kilay ni Daniel. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, Sir Pluto, mahirap para sa isang solong tao na baguhin ang sitwasyong ito, mangyaring huwag mo akong pilitin na makipagsanib puwersa sa kanila upang harapin ka. Ang ngiti ni Justine ay unti-unting nagyelo. Ang kanyang tingin ay tila lalong naging malungkot, habang siya ay mahinang bumantong hininga at sinabing, parang hindi ninyo naiintindihan. Totoo na walang mababago ang isang solong tao sa sitwasyong ito. Gayunpaman, hindi ako tao. Ako, isa akong Diyos. 209.
Sa sandaling sinabi iyon ni Justin, tila may undetectable cyclone na nabubuo sa templo na naging sanhi ng pagtaas ng alikabok. Ang pares ng kayumangging mata ni Justin ay unti-unting naging pula ng dugo, at ang kanyang bibig ay nakagawa ng isang nakareserbang ngiti. Sinulyapan niya ang 7 taong natitira na may kakaibang tingin. Isang pakiramdam na nagpatigil sa pagtibok ng puso ng isang tao sa buong templo. Ang lahat ay nakaramdam ng matinding takot, na para bang ang lalaki sa gitna ng templo ay naging isang madilim, nakakatakot na kailaliman na maaaring lumunin ang lahat ng kanilang mga kaluluwa nang hindi nag-iiwan ng anuman. Ang 4 na miyembro ng Blue Storm at ang 3 ni Daniel ay dahan-daang nagsara, handang tumanggap ng biglaang pag-atake ni Justin. Big Brother Gibson, siya. Pakiramdam ni Leaf ay hindi na niya nakikilala si Justin, dahil kasalukuyang naglabas ng kakaibang aura si Justin, na para bang naging ibang tao siya. Hinailan ng tsunami si Leaf pabalik, at napaatras sila ng ilang hakbang. Leaf, lumayo ka, delikado siya. Si Sky Dragon at ang iba ay umatras sa pasukan ng templo ng may pangamba, tumingin sila kay Justin na nababalot ng itim na ulap, at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Nakita nilang lahat ang takot sa mga mata ng isa't isa. Bakit pakiramdam ko ay gumagamit siya ng isang uri ng panloob na pamamaraan? Nag-aalangan na bulong ni Sky Dragon. Ito ay masyadong nakakatakot, wala siyang true chi na nalantad, ngunit napakalakas niya, ito na kaya ang innate stage. Sabi ni Bigfoot na nanlalaki ang mga mata. Innate. Hindi pwede yon. Nang ang Daoist 7 Absolute ng Wudang Sect ay pumanaw 16 na taon na ang nakalilipas, wala nang sinumang eksperto sa innate stage na natitira sa Zenica, maliban kung nasasaksihan natin ang isa sa aksyon ngayon. Nakita ni Quadro na hindi ito maiisip. Si Lucille na may buhat kay Abbas Morgana ay nagpunas ng kanyang luhaang mga mata, at bamulong, parang pamilyar ang pakiramdam na ito. Familiar. Si Sky Dragon at ang iba ay hindi makapaniwala na si Lucille ay nagsasalita ng drivel. Pagkatapos ng maingat na pagmuni-muni, sinabi niya, sa katunayan, ito ay tila may kaunting pagkakatulad sa Shushan swordplay na ginagamit ni Abbas Morgana at Miss Lucille. Ngunit ang nakamamatay na hangin na ibinibigay niya ay mas mabangis kaysa sa sword chi mula sa Shushan swordplay. Higit pa rito, maging si Abbas Morgana man o ang mga master sa Shaolin, mukhang walang sino man ang may panloob na enerhiya na kasing lalim ng sa kanya. Malalim ang iniisip ni Sky Dragon. Bagamat mayroon siyang stellar talent, ramdam niya ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila ni Justin. Malalim din ang iniisip ng tsunami, gaano man siya kalakas, at least, kaibigan siya at hindi kalaban. Hindi tulad ng iba mula sa Yellow Flame Iron Brigade, ang 7 sa magkasalungat na bahagi ay may mga pangit na ekspresyon, ngunit nagkaroon sila ng mas malaking problema dahil walang sinuman sa 7 ang nangahas na simulan si Justin. Amataba. Tila lumalim ang mga kulubot ni Hailama Daniel, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganoong kalupit na hangarin sa pagpatay. Makapal na parang tinta, malamig na parang yelo, parang Azure mula sa impyerno. Daniel, huwag kang magsabi ng mga bagay na hindi namin naiintindihan, kung gusto mong umatake ay gawin mo kaagad. Malakas na nagalit si Punk. Ang Dharma Raja, Great Compassion ay galit na sumagot, kung gayon, bakit hindi kayo magsimula? Ang ating mataas na lama ay isang reincarnated na buhay na Buddha, paano siya nakipagsapalaran? Monk, sinusubukan mo bang makipag-away sa amin? Sigaw ni Carlos. Bago magpatuloy sa pagtatalo ang dalawang partido, si Justin na kanina pa naghihintay sa kanila ay naiinip na. Napabuntong hininga siya, since walang gustong gumawa ng move, then let me. Kahit na ang pakikitungo sa iyo ng isa-isa ay tumatagal ng kaunti pang oras, ayos lang. Pluto, huwag ka nang magpapakita sa amin ng mga espesyal na epekto ng pelikula, mas magaling kami dito. Si Andy na sa wakas ay hindi nakayanan ang panggigipit ay nagpa siya na kumilos. Binuksan niya ang isang kamay, at naglabas ng matalim na kutsilyo ng militar gamit ang isa pa. Ang density ng hangin sa paligid ni Justin ay biglang bumaba, isang malakas at walang anyo na presyon ang bomb alot sa kanya. Nagsimulang dumaikit sa kanya ang damit na suot niya.
Nang makitang nananatili si Justin sa parehong lugar, naisip ni Andy na hindi makagalaw si Justin dahil sa kanyang supernatural na kakayahan. Sumimangot siya ng may malisyosong ngiti, habang nakatutok ang kanyang kutsilyo sa lalamunan ni Justin. Ngumiti si Justin na may paghamak, moron. Ang kamay niya na hindi mabilis o mabagal ay gumalaw para pigilan ang kutsilyo. Ang kutsilyo ng militar ay tumama sa kanyang palad, at isang serye ng mga tunog ng pag-crack ng metal ang narinig. Ang kutsilyo ng militar ay nabasag ng paulit-ulit at huminto lamang sa hilt ng kutsilyo. Ito ba ang F-King Hell? Napasigaw si Andy sa takot, dahil ang kamay na hawak niya ang kutsilyo ay nahuli ni Justin. Ito ay lupa, ngunit malapit ka nang mapunta sa impyerno. Ang walang pakialam na pahayag ni Justin ay sinundan ng parehong kamay na hinablot niya sa braso ni Andy, at itinaas nito ang braso. Ang kanyang kamay ay pumutok pasulong, tulad ng isang mainit na kutsilyo na tumutusok sa isang blok ng mantikilya. At ang blok ng mantikilya na iyon ay eksaktong dibdib ni Andy. Ang dalawang babae, sina Lucille at Liv na hindi kalayuan sa kanila ay pumikit at tumalikod, hindi sila makapaniwala sa madugong eksenang ngayon lang nasaksihan. Parang pinunit lang ng kamay ni Justin ang isang papel ng tumago sa matipunong katawan ni Andy. Si Andy mismo ay hindi nakapag-react sa oras ng mapunit ng kamay ni Justin ang likod ng kanyang damit, pagkatapos ay bumunot siya ng dagwang bukol na may ilang piraso ng kanyang damit dito. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang tibok ng puso niya. Sumunod, ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit wala siyang boses, at hindi niya sinasadyang huminga. Nang bumagsak si Andy sa sahig ng may malakas na kalabog, casual na inihagis ni Justin ang puso ni Andy sa lugar sa ilalim ng estatwa ng Buddha. Ang tanawin ng madugong gulo na ito ay isang malaking kaibahan sa mapayapang imahe ng estatwa. 200 hanggang 2. Ang pinakakatangahan sa inyong mga Blue Storm ay palagi kayong nagsisikap na humiram ng mga specialty ng ibang mga organisasyon, at patuloy na ginagaya at binabago ang mga ito. Sinusubukan mong kopyahin ang mga esper at erehe ng Europa, kopyahin ang takamagahara ng Japan, at kahit na kopyahin ang sinaunang kung fu ng Zeneca. Gayunpaman, ang mga kakayahan na nabuo mula sa iyong mga genetic modification ay parang mga peking lighter, lahat ito ay nasasire pagkatapos ng ilang paggamit. Kung kayo ay nanatili sa loob ng inyong mga hangganan at gumamit lang ng mga high-tech na pamamaraan, maaaring mas malakas kayo. Ito ang payo ko sa iyo, ngunit alam ko na talagang hindi kayo makikinig sa akin pa rin. Nakangiting ibinaba ni Justin ang kanyang kanang braso, tumalsik ang dugo sa buong sahig. Sa isang kisap mata, isa pa ang bumagsak, at hindi man lang naintindihan ng mga naruroon kung paano niya ito nagawa. Nagpalitan ng tingin sina Judy, Punk, at Carlos. Napagtanto nila na ang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanilang inaasahan, lalo na ang Punk. Ang kanyang kakayahan ay halos kapareho ng uri ni Andy, kaya ang biglaang pagkamatay ni Andy ay nagbigay sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Malakas na binibigkas ng Hailama ang isang Buddhist na parirala, kung hindi ako papasok sa impyerno, sino ang papasok sa impyerno? Dakilang kayamanan, dakilang habag, ang aking mga nakababatang kapatid, makipagsanib puwersa sa akin upang ipusta ang lahat ng ating nakuha. Haha, matandang monghe, alam mo na ang mga tao ng Blue Storm ay hindi maaasahan at sa wakas ay nais mong lumipat. Ngumisi si Justin. Ang Hailama na si Daniel ay kalmadong pumasok sa kanyang dragon claw na tindig, at tila napakakahanga-hanga. Ang Great Treasure at Great Compassion ay nagtipon ng kanilang panloob na lakas. Silang tatlo ay bumuo ng isang tatsulok na nakapalibot kay Justin, at sila ay umatake. Si Justin ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw habang nakapikit, tahimik na naghihintay sa kanilang tatlo na saktan siya. Hey! Ikaw na bastos na bata, tanggapin mo ang aking Vajrapani Dragon Claw. Ang mataas na laman na si Daniel ay sumigaw sa galit habang ang kanyang Dragon Claw ay umiikot na parang isang malakas na sungay na dragon, at itinutok niya ang tuktok ng cranium ni Justin.
Ang Great Treasure at Great Compassion ay parehong nagsagawa ng kanilang mga espesyal na kasanayan, ang isa ay gumamit ng ikawalong anyo ng Arhat Fist, na naglalayon sa solar plexus ni Justine, habang ang isa naman ay umindayog ng kanyang exorcism roundhouse sipa mismo sa mahinang bahagi sa likod ni Justine. Mag-ingat ka! Mabilis na umiwas si Kuya Gibson. Nang mapagtanto ng mga nasa pintuan na si Justine ay hindi naglalayong umiwas kapag nahaharap sa mga pag-atake ng tatlo na gumagamit ng maximum internal strength, hindi nila napigil ang sumigaw. Ang kanilang tatlong pag-atake ay sabay-sabay na dumapo sa katawan ni Justine, at sila ay tumama ng napakalakas na ang bawat pag-atake ay parang mga thunderclaps. Ang highlaman na si Daniel sa una ay napakasaya na ang kanyang Dragon Claw ay dumapo sa cranium ni Justine, ngunit ang kanyang kaligayahan ay napalitan kaagad ng pangamba. Ito. Hindi ito pwede. Parehong napaatras ang Great Treasure at Great Compassion dahil sa gulat, dahil ang mga lugar na natamaan nila ay ganap na hindi nasira. Kung ang isang ordinaryong tao ay makatanggap ng ganitong mga pag-atake, kahit na ang kanilang mga katawan ay hindi masira, ito ay hindi bababa sa malalim na lungga. Anong imposible? Iniunat ni Justine ang kanyang leeg na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Suray-suray ang highlaman na si Daniel nang umatras siya ng 3 hakbang at napigilan lamang ang pagbagsak sa tulong ng Great Treasure at Great Compassion. Natakpan ng mga butil ng pawis ang kanyang payat na mukha. Ikaw, naglilinang ka sa Vajrapani Indestructible Divine Skill. Hindi tama iyon. Ang Vajrapani Indestructible Divine Skill ay nangangailangan ng katawan ng isang birhen, habang matagal nang nawala ang iyong orihinal na katawan ni Gibson. Paano ito? Matanda mong monghe, napaka-perwisyo mo. Anong orihinal na katawan ni Gibson? Birhen pa lang ako, matamlay na ngumiti si Justine habang dahan-daang nilapitan ng Hailama Daniel. Hindi alam ni Hailama Daniel at ng kanyang dalawang alipors kung ano ang gagawin, ang buong pag-atake nila ay tumama sa taong ito ngunit hindi siya nasaktan kahit kaunti. Ano ang pagkakaiba nito sa at pagkabasag ng itlog sa bato? Si Sky Dragon at ang iba pang nakatayo sa may pintuan ay natulala, ang nangyari kanina ay lampas sa kanilang pangunawa tungkol sa martial arts. Talaga bang Vajrapani Indestructible Divine Skill? Ungol ni Quadro. Umiling si Sky Dragon, hindi pwede yon. Kahit na gumamit siya ng Vajrapani Indestructible Divine Skill, sa teoryang imposibleng harapin ang maximum powered Dragon Claw at lumabas ng hindi nasaktan. Ang tatlo sa kanila na umaatres ay may mapupulang mukha. Kung hindi lang dahil may natitira pa silang bahid ng True Chi, malamang naiihi na sila sa pantalon. Ang nakamamatay na layunin na inilabas mula sa katawan ni Justine ay patuloy na pinahirapan ang kanilang kamalayan, ito ay mas masakit kaysa sa kamatayan. Bang bang bang. Biglang narinig ang tatlong magkasunod na putok ng baril. Ang highlaman na si Daniel, kasama ang dalawang Dharmarahas Great Treasure at Great Compassion ay malumanay na bumagsak sa lupa habang nakadilat ang kanilang mga mata. Sa bawat noo nila ay isang tama ng baril, kung saan ang mga pula at puting sangkap ay tinatago. Sa likod nila ay ang blonde na babae na nagngangalang Judy na ang baril ay nagbubuga pa rin ng usok. Seryoso ang ekspresyon niya, at may sari-saring emosyon sa kanyang mga mata. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito ay bumulaga sa lahat mula sa Yellow Flame Iron Brigade. Nagkatinginan sila dahil hindi nila naiintindihan ang gustong gawin ni Judy. Napatigil din si Justine sa pagtataka. Tumingin siya kay Judy at sa dalawa pa, hindi naman siguro kayo walang muwang mag-isip na hahayaan kitang mabuhay dahil lang sa tinulungan mo akong patayin sila kanina, di ba? Syempre hindi. Si Judy ay humakbang pasulong, habang sina Carlos at Punk sa kanyang likuran ay hindi naglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Sir Pluto, ginawa namin ang bawal na makasakit ng isang Diyos. Ngayon, gusto ko lang makamit ang iyong kapatawaran sa pamamagitan ng aking mga aksyon na hayaan tayong tatlo na mabuhay. Mapaglarong ngumiti si Justine, mga aksyon. Sa pagpatay lang sa kanila. Meron din nito. Habang nagsasalita si Judy, pilit niyang pinipigilan ang takot sa kanyang puso, huminga ng malalim, at naglabas ng isang nakatagong leather bag. Mula rito, inilabas niya ang isang maliit na bagay na hugis bola na kasing laki ng hinlalaki. Ito ay makinis at maliwanag, at mukhang ito ay isang kristal.
Sa loob ng bola ay isang halatang lukab. Mula sa malayo, parang bula sa tubig. Kapag inilabas ang item na ito, lahat maliban kay Justin ay hindi matukoy kung ano ito. Si Justin na may maluwag at walang awa ng ngiti ay unti-unting naging solemn na ang kanyang ekspresyon. 210. Napansin ng lahat ng nasa pintuan ang kakaibang reaksyon ni Justin, at lahat ay nagpahayag ng pagkamausisa. Ano iyon? Tanong ni Quadro kay Tsunami na nasa tabi niya. Tsunami shook his head, I don't know, I've never seen that before. Mukhang bula ng sabon, maaaring ball ang kristal. Hulaan ni Leaf. Sa oras na ito, iniunat ni Justin ang kanyang kamay at kinuha ang bola. Marahan niya itong pinaglaruan. Kilala mo si Aphrodite? Mahinang tanong ni Justin. Ang mga mata ni Judy na puno ng nerbiyos, pag-aalala, takot, at pag-asa ay nagpahayag ng pananabik ng maramdaman niyang nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa kamatayan. Ito ba ay talagang isang protection na anting-anting mula sa ginang na iyon? Ano, hindi mo alam kung saan nanggaling ang bagay na ito? Napataas ang kilay ni Justin. Hindi, ako. Hindi ko na nakumpirma ito. Nagkataon lang na nakatulong ako sa madam na iyon noon. Talagang gusto niya ako, kaya ibinigay niya ito sa akin bilang isang souvenir, ngunit hindi ako nang ahas na paniwalaan ang paggamit nito. Nagsalita si Judy na may pag-aalala, ang totoo ay hindi ako nang ahas na kumpirmahin ang tunay na pagkatao ni madam. Malumanay nang umiti si Justin, ang swerte mo, talagang kay Aphrodite ang bubble talisman na ito. Nararamdaman ko ang kakaibang kapangyarihan niya na nasa loob. Nang marinig ang pag-uusap na ito ng iba, natarante sila dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Si Leaf lang ang tila nakapulot sa isang bagay, at siya ay nawala sa pag-iisip. Aphrodite. Sino yun? Si Sky Dragon ang pinakanataranta, kaya tinanong niya ang mga tao sa paligid niya. Marahan na ba ulong si Leaf na walang kumpiyansa? Sa tingin ko isa siya sa 12 Diyos ng Olympus. Siya ay kumakatawan sa pag-ibig at kagandahan at kilala rin bilang Venus. Ang kanyang sinaunang Greek na pangalan ay Aphrodite. Venus. Lalo silang naguluhan. Mahirap ng paniwalaan na may Pluto. Kung si Venus ay isang pag-iral na katumbas ng Pluto, sino siya? Dahan daw ang tumanggaw si Leaf at sinabing, tama, kung totoong Venus, kung gayon ang bolang iyon ay maaaring kumakatawan sa isang bula sa tubig, dahil sa mga alamat, ipinanganak si Venus mula sa isang bula sa karagatan. Ang bawat tao'y natagpuan ito mapangahas, ngunit kung isa sa alang-alang ang sitwasyon, ito ay tila napakatotoo. Bumantong hininga si Justin, dahil inilabas mo ito, dapat mong malaman na ang bagay na ito ay maaari lamang gawin ng isang bagay. Higit pa rito, kapag ginamit na ang anting-anting na ito, mawawala na ang kahalagahan nito. Alam ko. Hindi ako naniniwala sa lahat ng ito noon pa, ngunit ang pagkikita-kita ngayon ay nakumbinsi sa akin na ang lahat ng ito ay totoo. Ayon sa Treaty of Gods, ang anting-anting ng isang Diyos ay maaaring magbigay sa may-ari ng isang beses na waiver mula sa parusa, o makakuha ng isang beses na proteksyon mula sa isang Diyos. Mapagpakumbabang umatras ng 2 hakbang si Judy, at ibinaba ang kanyang ulo, sana ay mapaalis mo kami, Sir Pluto. Aalis kami kaagad sa teritoryo ng Zenica. Bagamat hindi nila alam kung ano ang Treaty of Gods, nang marinig nila na mayroon silang paraan, Punk at Carlos ay parehong natuwa. Sila. Malamig na sinulyapan ni Justin sina Punk at Carlos na nasa likod ni Judy, ang talisman ay mapoprotektahan lamang ng isang tao, wala sila sa saklaw ng proteksyon. Nagpatikip ng ngipin si Judy at sinabing, Sir Pluto, pwede bang mag-accommodate ka ng kaunti? Babae, huwag mong hamanin ang aking ilalim, hindi ko ipinagdiriwang ang buhay, kinakatawan ko ang kamatayan. Nagsimulang muling mamula ang mga mata ni Justin, muling bumalik ang nakakapanghinayang na kapaligiran. Ang biglaang pagtanggi ay halos masira Punk at Carlos. Hindi sila makapag-ipon ng anumang emosyon upang labanan ng si Justin ay determinadong sabihin na gusto niya silang patayin. Isa lang ang nasa isip nila. Tumakbo ka.
Sinasamantala ang katotohanang nag-iisa si Justine habang hindi sila mapigilan ng mga nasa Yellow Flame Iron Brigade, handa silang mamatay para sa maliit na pagkakataong mabuhay. Nagkaroon ng tacit understanding sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos nilang magpalitan ng tingin, biglang itinaas ni Carlos ang kanyang paa, at binaril ang dalawang asul na agos ng kuryente patungo kay Justine. Pinindot ni Punk ang isang buton sa relo, at iniunat niya ang isang braso pasulong, dahilan upang gumalaw ang hangin sa kanyang paligid. Siya ay nakikitang nagsimulang maging translucent. Huwag! Carlos! Huwag kang tumakbo! Nang makitang gustong tumakbo ng dalawa at hindi niya mapigilan, napasigaw si Judy sa gulat. Ngunit huli na ang lahat, sa sandaling ang electric current ay umabot sa katawan ni Justine, itinaas na ni Justine ang isang kamay upang harangan ang kilovolt attack. Pagkatapos, bumaril ang katawan niya kay Punk at Carlos. Noong una ay gusto ng dalawa na aipos lang si Justine para mabigyan sila ng pagkakataong tumakbo, ngunit hindi nila inaasahan na ang max output na electric shock ni Carlos ay hindi magkakaroon ng anumang epekto. Masyado kayong walang muwang. Nang matapos ni Justine ang pangungusap na ito, nasa tabi na niya si Punk na tumatakas. Nanlaki ang mata ni Punk dahil sa takot. Ang densidad ng mga particle ng hangin sa paligid ng kanyang katawan ay ilang libong beses na mas makapal kaysa karaniwan, ngunit tila walang anumang hadlang sa kamay ni Justine nang iunat niya ito sa ulo ni Punk. Bam! Huli na para umiwas si Punk, kaya natanggap ng kanyang ulo ang sampal ni Justine. Parang sumasabog na pakwan, naputol ang ulo niya. Nasaksihan ni Carlos ang nakakatakot na pagkamatay ni Punk mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tumakbo siya ng pinakamabilis, at sa isang kisap mata, nakalabas na siya sa pangunahing pintuan ng Coiling Dragon Temple. Hindi siya hinabol ni Justine, at sa halip ay tumitig sa malayong kalangitan. Shoo! Matapos marinig ang tunog ng hanging napuputol, si Carlos na tumatakbo sa hindi kapani-paniwalang bilis ay natapilok at gumulong sa lupa ng ilang beses. Mukhang patay na siya. 210 hanggang 2. Ang lahat mula sa Yellow Flame Iron Brigade na nababalisa sa pag-alis ni Carlos ay agad na naunawaan ang nangyari. Nandyan ang kanilang pinakanamumukod tanging sniper, ang Nightwolf doon, at siya ay nasa isang handa na estado sa buong oras na ito. Nang lumingon sila pabalik kay Justine, hindi na nila alam kung paano ilarawan ang lalaking ito sa mga salita. Agad na naramdaman ng lalaking ito na ang Nightwolf na nakapwesto sa napakalayo ay mag-snipe kay Carlos. Hindi ba't nangangahulugan ito na madali niyang natukoy ang lokasyon ng mga sniper na mahigit 1 milya ang layo? Sa totoo lang, kung si Carlos ay hindi masyadong galit na galit hanggang sa punto na nawala ang kanyang pagiging makatwiran, hindi siya tatakbo sa isang tuwid na linya at bibigyan si Nightwolf ng napakadaling oras sa pag-sniping sa kanya. Lumingon si Justine at tumingin kay Judy na tulala na nakatayo doon, sinabi niya, maaari kang umalis ngayon, sa iyong husay, hindi ka ma-snipe kung mag-iingat ka. Tiningnan ni Judy ang mga bangkay ng kanyang mga kasama sa loob at labas ng templo. Pulang-pula ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang katawan dahil sa kalungkutan. Gayunpaman, alam na alam ni Judy na kung pipiliin niyang ipaghiganti sila, haantong siya sa katulad nila. Napakaswerte niya na napanatili niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-asa sa isang bubble protective talisman. Wala nang lakas ng loob na mamatay si Judy para sa tinatawag na karangalan ng kanyang organisasyon. Salamat, Sir Pluto. Dahan daw ang nagsalita si Judy, salita sa salita. Pagkatapos, inactivate niya ang kanyang anti-particle shield, at lumabas sa Coiling Dragon Temple. Pinagmamasdan ng figure ni Judy na tumatakbo sa malayo na may masalimuot na landas, nakaramdam ng pagkabalisa si Sky Dragon at ang iba pa. Gayunpaman, hindi tama para sa kanila na humabol dahil iniligtas lang ni Justine ang kanilang mga buhay, at ito ay isang masamang oras para sa kanila na gamitin din ang kanilang panloob na enerhiya. Justine na lang ang itatawag ko sa'yo. Justine, sa pamamagitan ng pagpayag sa babaeng iyon na tumakas, hindi ba't iyon ang pag-aanak ng kalamidad para sa hinaharap? Sigaw ni Sky Dragon. Hindi siya pinansin ni Justine at naglakad papunta kay Leaf. Kinuha niya ang bote ng tableta mula sa Leaf, nagbuhos ng isang tableta, at nilunok ito.
Huminga ng malalim, hindi na mapula ang mga mata ni Justin nang muli niya itong idilat. Bumalik na rin ang kanyang aura sa dati, banayad at hindi nakakapinsala. Ano, takot ka sa babae? Tanong ni Justin na may mapanuksong ngiti. Agad na naging mabangis ang mukha ni Sky Dragon, takot. Takot sa ano? Kung siya ay makatakas pagkatapos ay gayon. Sapat na ang kamatayan dito ngayon. Kung ganoon, bakit mo pa ito pinag-uusapan? I'm considering the fact that she might expose your location after turn. Kung magpadala sila ng mas maraming tao para gumawa ng gulo para sa iyo, paano mo ito haharapin? Masungit na sabi ni Sky Dragon. Nagkibit balikat si Justin, kung handa kayong pasukin ang kanilang mga tropa sa Zenica, wala akong pakialam. Ikaw. Hindi nakaimik si Sky Dragon. Huwag kang mabitin sa mga walang kwentang bagay. Patay na si Daniel, habang hindi inalis ng mga tao ng Blue Storm ang Verokana Dharma Body. Ang rebulto ay dapat nasa isang lugar sa templo, hanapin mo ito, iyon ang layunin ng ating misyon. Sabi ng Tsunami. Tumawa si Sky Dragon, ngayong patay na ang bastard na Broken Blade, ang isang lalaking nakasalaming tulad mo ay maaaring maging kapitan, Tsunami. Not bad? Not bad at all, feeling ko mas maganda ang prospect mo kaysa Broken Blade. Huwag mong banggitin ang bastos na iyon, paano siya may kukumpara sa ating Kapitan Tsunami. Tama ba, boss? Agad na nagsimulang magbutlak si Quadro. Halos lahat ay tinahak ang linya ng buhay at kamatayan at nabuhay, kaya natural lamang na nasa mabuting kalagayan sila. Nang marinig ang mga biro ng lahat, napahiya ang Tsunami, habang si Bigfoot at Leaf na mas composed ay nagsiwalat ng alam na mga ngiti. Gayunpaman, hindi lahat ay napakasaya. Matapos ibalik ni Justin ang bote ng tableta sa kanyang bulsa, naglakad siya papunta sa entrance. Doon, malubhang nasugatan si Kanan, ngunit siya ay may matibay na katawan kaya hindi ito isang malaking problema. Ngumisi pa siya sa kabila ng sakit. Sa kabilang banda, niyakap ng batang madre na si Lucille ang kanyang amo, si Abbas Morgana. Hindi masyadong maganda ang mga bagay. Ang karaniwang maganda at walang kapintasan na mukha ni Lucille ngayon ay naging isang umiiyak na kagandahan, ang kanyang mga luha ay nagbigay ng udyok sa iba na protektahan siya. Pilit na pinigilan ni Abbas Morgana ang lason gamit ang kanyang panloob na enerhiya, ngunit hindi niya maalis ang lason. Ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang mga labi ay kulay ube, siya ay pawis na pawis, at ang kanyang kalagayan ay malubha. Napansin ng lahat ang kakilakilabot na estadong kinaroroonan ni Abbas Morgana. Nang makita si Justin na naglalakad, mami sa kanila ang nataranta, lalo na si Sky Dragon. Tumakbo siya papunta sa gilid ni Justin at awkward na sinabi, Justin, ganito na si Abbas, mangyaring huwag pumili ng oras na ganoon para maghayganti sa kanya. Bagamat hindi kanya masyadong pinakitunguhan, nalason na siya, dalhin muna natin siya para gumaling. Ngumuso si Justin, walang magawa niyang hinaila ang matatag na lalaki, anong paghihiganti. Gusto ko siyang gamutin. Gamutin. Nagkatinginan ang lahat. Tumingkayad si Justin, at sinabi kay Lucille na mahigpit na kumapit kay Abbas Morgana, Lucille, ibigay mo ang iyong amo, pagagalinggan ko siya. Pinunasan ni Lucille ang kanyang mga luha, medyo natakot at nag-aalinlangan siya habang nakatingin kay Justin, sa cute at nakakaawang paraan nagtanong siya, talaga? Talaga? Hoy, utu-utu na baboy, kung gusto kitang saktan, sa tingin mo ba kailangan ko ng maraming sabihin? Hindi ba't katapusan na kung isang beses ko lang siyang hampasin ang palad ko? Iyon ay may katuturan kay Lucille. Nag-aalinlangan, binitawan niya ang walang malay na Abbas na si Morgana at ibinigay ito kay Justin. Matapos mapaupo ng tuwid si Abbas Morgana, ipinatong niya ang isang kamay sa likod niya. Hindi man lang siya nag-cross legs, at tamad na umupo sa may pintuan. Mukha siyang nines habang ang isang kamay niya ay nasa likod ni Abbas Morgana at kailangang manatiling hindi gumagalaw. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat ng may hinala, naiinip na sinabi Justin, ano ang tinitingnan ninyong lahat? Kayong lahat ay nag-aral ng martial arts, hindi pa ba kayo nakakita ng paggamot sa pamamagitan ng panloob na enerhiya?
Hanapin mo ang iyong Verokana Dharma Body. Sa kanyang pahayag, lahat ng iba ay nagkalat sa paligid ng templo upang hanapin ang nakatagong Verokana Dharma Body. Tanging ang malubhang nasaktan na si Kanan at nag-aalalang si Lucille ang nanatili sa pasukan upang panoorin ang tahimik na pagtrato ni Justin kay Morgana. Makalipas ang humigit kumulang 15 minuto, sa wakas ay natagpuan ng mga tao ng Yellow Flame Iron Brigade ang Verokana Dharma Body sa basement, pagkatapos ay maingat nilang dinala ito pabalik sa kampo habang sina-escort ng hukbo. Sumugod din si Nightwolf. Nang malaman niya ang nangyari sa templo, muntik na niyang tamaan ng bala ang bangkay ni Broken Blade. Ang isang nakakatakot na krisis na malapit sa hangganan ng Zenica ay naayos sa biglaang panghihimasok ni Justin ng ganoon. Gayunpaman, kay Justin, ang mga problemang ito ay hindi talaga nawala. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, ang lason sa katawan ni Abos Morgana ay tuluyang naalis ni Justin. Bumalik ang ilang kulay sa mukha niya, at normal na ang itsura niya. Nang makitang mas malusog ang hitsura ng kanyang amo, tuwang-tuwa ang batang madre na si Lucille na halos lumukso siya, at ang paraan ng pagtingin niya kay Justin ay naging mas magiliw din. Gayunpaman, sa sandaling nagising si Abos Morgana, lumingon siya. Sa kanyang mga mata na namumula sa luha, tumingin siya kay Justin at nag-aalalang nagtanong, Ikaw? Ikaw? Sino ka ba? Sino ang Tudor Song sa iyo? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.